Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayan, so magandang araw po no, sa lahat nating mga kababayan dyan. Ano? So ito po, another vlog na naman tayo. So ito guys, meron lang naman ako i-share sa lahat nating mga kababayan. Kasi alam nyo naman, ito parang hindi po ito nababalita. Kaya nandito po tayo para ipahayag po ito at ipakita po sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino po. At napaka-good news po ito mga kababayan para sa ating lahat. Lahat tayo ay mayroong mga estudyante, di ba? So ito napaka-good news po ito mga kababayan. At malamang marami na namang iiyak na ang mga anti-Marcos diyan mga kababayan na naninira sa ating mahal na Pangulo. Pailan-ilan na nagsasabi sa ating mahal na Pangulo na wala daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Yun kasi mga kababayan, nakapikit itong mga kababayan natin na nagsasabi na wala daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Pero kung idilat mo ang mga mata mo, makikita mo kung ano ang nagagawa ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Katulad na lang po ang pamamahagi niya ng mga titulo ng lupa sa ating mga magsasaka at pagpapautang sa mga magsasaka na walang interes. Diba napakalaking tulong yan para sa ating mga magsasaka. Tapos sasabihin nyo wala namang ginagawa. At ito pa mga kababayan, tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng agriculture ng mga kagamitan, no? Kagaya ng mga kuliglig. Yung ginagamit po para magsaka. So tuloy-tuloy po ang pamamahagi niyan mga kababayan. At hindi lang po yan, tuloy-tuloy din ang paghatid ng mga tulong na ginagawa ngayon ng bagong Pilipinas. Yun nga lang kasi mga kababayan, ang nagsasabi lang kasi yan na wala daw ginagawa. Ito kasi mga DDS na anti-Marcos. Yan talaga yung nagsasabi na wala daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Yan kasi mga nakapikit mga yan kasi ayaw nila malamangan ang kanilang amo. Diba? At ito pa mga kababayan, wala namang sumisira sa amo nila. Sila lang naman eh. Sila lang naman ang naninira eh. Kung ano-anong binabato kay BBM na paninira. 'Di ba? Sila lang din sumisira sa taong bayan. Sila lang din ang sumisira sa sarili nila. Si Pangulong Duterte, paiba-iba ng statement kung ano-anong pinagsasabi niya. Kung yung sinasabi naman na ICC, ay walang restriction sa bansa yan. 100 times na po sinabi ni Pangulong BBM. Yun nga lang kasi, binabalik-balik po ng mga anti-Marcos. Yung mga anti-Marcos dyan, napilit po, binabalik-balik kasi BBM daw ang nagpapasok dito ng ICC sa bansa. Diba? Sinisisi nila kay Pangulong BBM para lang may maisisi. Para lang may maibatong paninira. Katulad na lang nito mga kababayan, meron akong nakitang balita. Kilala yun naman Roque, di ba? Dating tumakbo yan bilang senador. Buti nga kamo mga kababayan, ay hindi talaga pinalad. Paano na lang kung pinalad pa yan? Paano pa na lang kung nakapasok pa ng pagka-senador yan? Paninira sa ating mahal na Pangulong ginagawa eh. Alam nyo ba ang ginawa nila dyan sa Liwasan Bonifacio? Sigaw nila, talsikin si Pangulong BBM. Ngayon, nung pumunta po si Pangulong BBM sa ibang bansa, alam nyo ba kung anong ginawa ni Harry Roque mga kababayan? Susugurin daw nila yung Malacanang hanggat wala po ang ating Pangulo. Pinigilan lang daw sa ni Vice President Sara Duterte. Kasi sabi ni Harry Roque, susugurin daw nila. Isa na namang strategy yan para bumango sila. Kalokohan na naman. Pero mali talaga ang ginawa nila. At maling-mali din ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Ay paano mga kababayan? Kung bakit mali? Kasi nagrarally po sila dyan, ang sinisigaw ng mga kababayan natin dyan na nandyan sa Liwasan Bonifacio ay patalsikin ang ating mahal na Pangulo. Tapos biglang dumating po si Vice President Sara Duterte dyan sa Liwasan Bonifacio. So ano po ang sasabihin ng mga panood po ng mga kababayan natin na nininiwala sa ating mahal na Pangulo? Inuudyukan pa ng Vice Presidente ang ginagawa ng mga kababayan natin dyan na hindi naman pre-rally ni Kibuloy. Ang sinasabi nilang pre-rally ni Kibuloy, hindi naman pre-rally mga kababayan, kundi ang lumalabas sa kanilang bunganga, paninira, pababain si Pangulong BBM,
Di ba dapat ang prayer rally na tinatawag, tayo ay magdasal? Akala ko ba naman ay si Kibuloy ay makadiyos? Siya ang Diyos, siya ang pinababa dito sa lupa. Ano ba yung Kibuloy? Dapat yan, di ba? Ikaw mismo, di ba sabi mo, ikaw ang Diyos, di ba? Dapat hindi mo sila inuutusan magbitiw ng mga salita dyan na masasama. Ang ginagawa lang nila, ipagdasal ka na ipagdasal. Siguro pag pinagdasal ka dyan nila, baka mamalay mo, maingganyo pa nila yung Senado at Kongreso. Malay mo, matauhan. O, di ba? Hinga lang kasi mga kababayan. Eto, kababayan natin inargabyado. Siyempre, para patas ang batas, walang mayaman, walang mahirap, kailangan imbestigahan. Yan ang tunay na batas, pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. So wala po diyang kinakampihan. Ang ano lang dito mga kababayan, ayaw kasi pumunta ni Kibuloy. Ayaw umatin sa mga hearing sa Senado. Sa Kongreso man, ganun din Pinag-aawgawan nga siya Senado at Kongreso. So yun pa mga kababayan, ito balik tayo dito sa good news. Grabe ito, excited na ako dito mga kababayan. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na walang bayad na matrikula at iba pang bayarin sa paaralan na kumuha ng panapanahon ang eksaminasyon na hindi nangangailangan ng permit na inihayag ng Malacanang nito lamang Sabado mga kababayan. Good news po sa lahat nating mga kababayan. Iyan na naman, malamang iiyak na naman sila dyan. Bakit? Hindi nila nagawa dati yan. Pwede naman pala gawin ng gobyerno yan. Diba? Kasi ganun talaga dati mga kababayan. Kasi ranas natin Kailangan, bago ka mag-exam, meron kang babayaran. Pero ngayon, pinahihintulutan na. Pinirmahan na ng ating mahal na Pangulo. At tatanggalin na, no permit, no exam. Diba? Good news po sa lahat natin mga kababayan. Ang Republic Act 11984 o ang Number Permit No Exam Prohibition Act na nilagdaan ng Pangulo noong March 11 ay sumasaklaw sa lahat ng pampublikong pribadong basic K-12 na institution, higher education institution at technical vocational mga institution. Lahat na pampublikong pribadong institution pang edukasyon na sakop ng batas na ito ay pinag-uutos na tanggapin at payagan ang mga mahihirap na mag-aaral na hindi makabayad ng tuition at iba pang bayarin na kumuha na panapanahon at panghuling examination na hindi nangangailangan ng permiso. Ang galing talaga ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Kaya saludo ako sa kanya. Para talaga sa bayan yung ginagawa niya mga kababayan. 'Di ba? May ganyan ba? Nagawa ba dati ng mga nakaraang administrasyon yan? Hindi mga kababayan. 'Di ba? Oh, no permit, no exam. Wala na yan ngayon mga kababayan. Kailangan kung may pambayad man o wala ang isang estudyante ay makapag-exam pa rin ito. Ngayon, kung nilalabag po ng eskwelahan na yan ang pinirmahan nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sila ay mananagot mga kababayan. At para talaga sa bayan ang ginagawa niya. Pagmamahal sa bayan. Tapos sasabihin ng iba, walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Tulad niyan, yung pamamahagi ng lupa. O, di ba? Para sa mga Pilipino din yan. Kasi Pilipino may-ari ng lupa Ang sa eskwelahan, para din sa mga Pilipino yan. Hindi ba ito magandang balita para sa atin? Napakalaking tulong po ito sa ating lahat na mag-aaral. Sa lahat ng mga kabataan ngayon na nag-aaral. At alam naman natin na mas maraming mga kababayan natin ang mahirap na nag-aaral na kulang sa budget para mapag-aral ang kanilang mga anak sa eskwelahan.
at mapagtapos ito. Diba? Napakalaking tulong po ito sa mga magulang. Tapos sasabihin ng mga kababayan natin dyan, wala namang ginagawa ang ating mahal na Pangulo sa bansang Pilipinas. One-sided lang kasi tayo mga kababayan, nakatingin lang tayo diretso. Tumingin din tayo sa side, makinig din tayo sa sinasabi ng iba, at mag-research na pinakamagandang gagawin natin, research. Wag lang ho tayo makinig sa mga sinasabi ng iba na walang resibo. Makinig ho tayo sa may resibo kasi ito ang patunay. Yung sinasabi nila na puro paninira sa atin mahal na Pangulo, ay wala yan. Chismis na chismis lang yan. Diba? Sinasabi pa nila, pababain nilang atin mahal na Pangulo. Bakit? Atat na ba kayo na maupo para kayo naman ang nasa gobyerno? Atat na ba kayong maupo dyan sa Malacanang? Sabi nga doon nila, mga kababayan, ang nagmamadaling maupo, may balak yan sa bayan. May binabalak yan, maitim ang balak niyan. Tingnan nyo nga mga kababayan, gusto nilang sugurin ang Malacanang habang nasa Germany si Pangulong BBM. At sinabi niya pa rito, hindi daw siya aalis. Hindi daw sila aalis dyan hanggat hindi bumababa si BBM. Hindi dyan kayo hanggang 2028. Tingnan natin, sino magugutom dyan? Kayo. Sa bagay, mapera naman ang amo nyo. Di, bahala kayo. Sa inyo, decide nyo na yan. So yun po mga kababayan, maraming salamat, napahaba na pala ang kwentuhan natin. Thank you so much at magandang araw.